Gumagawa mismo ng Camp Crame ng agaw daw ng armas ng kanyang police escort at saka nagbaril umano sa sarili. Ang sospek sa panggagahasa at pagpatay sa isang batang babae sa Nueva Ecija. Patay ang sospek na nambiktima sa anak ng taong kumukop sa kanya. Handa naman ang pulisya na humarap sa investigasyon. Nakatutok si Maris Umali. Sa loob mismo ng anti-kidnapping group compound sa Camp Crame, pinili umanong tapusin ang suspect na si Hilario Larry Herrera ang buhay bago mag-alas 9 kagabi. Ito'y matapos siyang maaresto sa kasong pangingidna, panghahalay at pagpatay sa isang 8 taong gulang na bata sa Nueva Ecija. Ito ang kuha ng CCTV kay Herrera habang sinusundan ng batang biktima. Kilala ng suspect ang biktima dahil anak ito ng pamilya kung saan siya nakikitira. Ang suspect nakuhanan pang bumili ng kondom sa isang drugstore. Pagkatapos ay dinala na umano ng suspect ang biktima sa sementeryong ito. Dito umano niya ginahasa ang biktima. Nakuha sa sementeryo ang dugo ang kondom, pati na ang resibo nito kaya natunton ang pinagbilhan nito. Base pa sa investigasyon ng pulisya, pagkatapos gahasain, isinakay ang biktima sa bisikleta ng suspect at dinala sa irigasyong ito sa Jaén Nueva Ecija, kung saan siya sinakal hanggang sa mamatay. Doon na rin itinapon ang katawan ng biktima. Si Herrera nadakip sa Palawan noong Sabado, July 22 at dinala sa Camp Crame nitong Lunes. Ayon kay Anti-Kidnapping Group Director Senior Superintendent Glenn Dumlao, kagagaling lang ng suspect at kanyang mga police escort sa DOJ para sa inquest kagabi bago umano ito nagbaril sa sarili. Paakyat na raw sana sila dito sa second floor nitong Anti-Kidnapping Group headquarters para doon ikulong ang suspect. Pero dito, sa makipot na lugar na ito, bigla raw inagaw ng suspect ang service firearm ng kanyang escort na si PO3 Parafina at saka nagbaril sa sarili. Nakapauso siya sa harap. Nabigla rin sila kasi of course maghapon sila na and they don't expect na ganun ang gagawin niya. Isinailalim din sa paraffin test ang mga escort na sina SPO1 Grant at Chaluyen at ang naagawan ng baril na si PO3 Felix Parafina. Ever there is negligence on their part, let yung ES to come in. Unfair naman na i-relieve mo. They're just doing their job. And who? Ang lakas nito. Ang SOP is nakakuan siya talaga, which we followed. Nakakuan naman siya, nakaposas. Kaya nga, effective immediately, ang sabi ko, dito na sa likod ang posas. Malaman natin yan ngayon. May investigation man na ginagawa, di ba? May suko na pumunta doon. Yung si IDG at saka yung HSS, since nangyari yan sa loob ng kampo, nandun, nag-imbestiga. Hindi ito ang unang pagkakataong gumawa ng krimen si Herrera. 2006 nakulong na siya sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Palawan dahil sa kasong qualified theft. Pansamantalang nakalaya noong 2014. Pero habang laya ayon kay Dumlao, 2 beses pa umanong ng rape ang suspect, isa sa Palawan at isa sa Nueva Ecija, na anak pa mismo ng kumupkop sa kanya. Kapwa ng areglo ito ng suspect kaya di na siya nakasuhan, pero walang patawad at biniktima rin ang anak ng isa pang kumupkop sa kanya. Kinampon naman ng doon sa kabila yung pamangkin kasi nga kailangan ng karpintero. So, yun. So siguro, remorse feeling, meron kasing unwritten tradition ng pag umalis ka na, magbago ka na, pag bumalik ka, at lalo na pag rape ang kaso mo, sa city jail ka pa lang. Maris Umali, Nakatutok, 24 Oras.